Hello po, good morning at good afternoon po sa lahat. Kung saan man po kayong panig na sulok ng mundo, kung saan man po makakarating ang video kong ito. Kung mahapon po sa inyo, good afternoon. Kung umaga naman po ay good morning sa inyong lahat. Kung tanghali naman ay good noon. Okay, ito po, usapang business po tayo. Bakit nga po, siguro marami po nagtataka, bakit si Rowena ay lagi na lang may business na pinopost? Yes po. Opo, nasa Europe ako sa ngayon. Kumikita po ako kung iisipin nyo. Pero bakit po hindi pa rin nawawala ang pagiging business-minded ko? Kasi po, tumataas na ang lahat ngayon, ang bilihin, lahat-lahat po. So kung ang aasahan ko lang po ay ang sahod ko, hindi po ako makakaipon. Wala po akong maipupundar. Hindi ko po hinahangad na yumaman. Pero ang gusto ko lang po is maging stable ang income ko sa pagtanda ko. Kasi po hindi po ako pa palakas, kundi pahina po. Dahil papunta na po tayo sa pagtanda. So ngayon po, bakit nga ba ang mga katulad namin na kahit sasabihin mo naman na hindi naman naghihikahos o hindi naman ganun ka kahit papano stable naman na, ay naghahanap pa rin ng ekstrang mapagkakakitaan. Kasi po, kailangan po natin yon. Wala pong permanente sa mundong ito. Lalo na po sa pagtaas ng mga bilihin. Kailangan pa rin po natin ng extra income, ng extra mapagkakakitaan. Bilang OFW, hindi po pwedeng ganito lagi ang buhay natin, na OFW lang tayo. Dahil ang OFW ay napakalungkot sa totoo lang. Andyan yung pagdating ng sahod mo, iisipin mo na kaagad magkano yung currency ngayon at magpapadala ko sa pamilya ko. Di po ba? Sabihin nyo hindi totoo. Yun po yun. Kasi noon po hindi ko naintindihan. Pero ngayon po na naging OFW ako, yun po ang naiisip ko. Yan po ang ginagawa ko at naiisip ko rin lagi. Isipin mo lagi ang Pilipinas. Pero sana po, kahit nag-iisip tayo sa Pilipinas, isipin din po natin ang sarili natin. Ikaw ba bilang OFW? Yes, nasa tayo ngayon? Nasa sunrise tayo ng buhay natin. Malakas pa tayo, kumikita tayo. Pero darating po ang panahon na darating yung sunset na tinatawag sa buhay natin. Iyon po ay ang pagtanda natin. Lilipas po ang lakas natin, mawawala po ang lakas natin, at lilipas po tayo dito. Hindi na po ganun ka-demand ang ating sarili pagdating sa trabaho. Gustuhin man ang isip natin, pero ang katawan po natin susuko na. So dapat po naiisip natin, ngayon pa lang, mag-invest na po tayo, mag-isip na po tayo ng ekstrang mapagkakakitaan para bago pa dumating yung oras na yun, stable na po tayo. Bakit nga ba ang katulad natin na kahit papano may income naman bilang OFW, stable naman, pero nag-iisip pa rin ng extra income? Kasi po walang permanente sa mundong ito. Kahit OFW po tayo, darating at darating ang panahon, hindi natin masasabi, pwede tayong mawalan ng trabaho, po pwedeng magkasakit tayo. Paano na lang po kung wala tayong naging plan B or plan C? Kailangan po may plan B, may plan C tayo. Nakaprepare po sana tayo sa ganung bagay. Yun lang po ang gusto kong iano sa mga OFW, naway pumasok sa isipan nyo ang mag-invest din. Hindi ko kayo sinasabihan nito para mag-invest sa akin or kahit gano, pero ito ay isa piece of advice lang. Kasi napakarami po ng OFW na umuwi pong wala pa rin, luhaan pa rin. Ilang taon sa abroad, pero wala pong napupundar. Kasi ang nangyayari po, pinapadala sa pamilya, plus doon din nag-i-invest na kung saan ang pamilya ang humahawak ng negosyo. Hindi naman po kasi mapapahalagahan ng husto yun, lalo na kung hindi nila ranas ang pagiging OFW.
Kadalasan di po ba sasabihin na lugi na ganito? No, kasi hindi nila alam ang hirap at hindi nila pinagmamalasakitan ng gusto yun. Kaya, iba pa rin po na kayo ang humahawak ng negosyo ninyo or isa mismo sa mga mahal nyo sa buhay na trusted nyo. Pero ang masasabi ko lang, iba pa rin na kayo pa rin ang humahawak nito. So, at saka, eto lang po. Kahit gaano po karami ang papasukin nating negosyo, hahanapin po natin ang negosyo na sa tingin po natin ay hindi naman po tayo mahihirapan at mapapagaan. Bakit po ngayon demand na demand ang online or digital business? Kasi po, napakaganda, Iran. Unang-una, pwede ka mag-business sa loob ng bahay mo without changing clothes, without putting a makeup, without rushing to travel. That's the advantage. Tapos, hindi na rin po kayo, kung halimbawa mangungupahan kayo ng area, hindi nyo na rin po kailangan mangupahan. Hindi nyo rin po kailangan ng physical store. So, napakaganda po. Kailangan nyo lang po ang internet connection. Yun lang po. So, normal na po yun, diba? Kasi nagpe-Facebook po tayo. Araw-araw tayo nasa social media. Halos oras-oras tayong OFW nasa social media. Ang tanong ko lang po, isa lang ang tanong ko. Kumikita ba tayo? Napagkakakitaan ba natin ang social media natin? Kung yes po, then go for it. Kung hindi naman po, it's time for you to think twice. Ano nga ba ang pwede kong gawin? Ano nga ba ang dapat kong gawin para pagkakakitaan ko ang internet ko, ang social media ko? Di po ba? So, yun lang po. Have a nice day, everyone, and a blessed week to each and every one of us. Praying for all of you to have an abundant life and a successful life also. Bye-bye!